Video ito ng Pangulong Marcos Jr. pagbisita niya sa Cebu. Pumunta siya isang nayon, liblib na lugar na nasalanta ng bagyo. Dapat sana kung matino lang ang ating presidente kung minamahal siya ng taong bayan, pagkakaguluhan siya. But dito, nakakaya, makikita mo ang mga tao, wala man lang kaamor-amor sa presidente. Wala man lang lumapit sa kanya na nagpa-picture. Ito, mayroong isang ginang na ipinakita niya ang pagkadisgusto niya sa presidente. Ang presidente, aksyon na alamanuhin niya ang ginang humanap ng paraan, lumingon, binawi ang ulo, ang mukha, nagkaway-kaway sa isang tao kaya para lang maiwasan niya na kamayan ng presidente. And then, sa ibang eksena, naglakad ang Pangulo, may mga pulis. Kapansin-pansin, 2 pulis, lumayo, tumalikod. Kung ako pa, kung pulis ako, pagkakataon ko na, saluduhan ko ang Pangulo, Commander-in-Chief, Sir, pwede ba litrato tayo? Pagkakataon mo na yan eh. But dito, ibang-iba ang dating na opinion ko lang ito, parang isinusuka siya ng mga tao sa lugar na ito sa kanyang pagbisita. Tingnan natin ha. Unahin natin yung ginang na ayaw makipagkamay. Yan o. Balikan natin yan mamaya. Ito yung mga pulis. Tingnan nyo, 1, lumayo. 2, lumayo, tumalikod. Yan yung ginang aksyon ng kamay. Klaro yung pulis, lumayo. Okay, ito. Personal ko ito na experience. Nung kampanyahan pa, bago mag-election, May 2022, gustong-gusto kong makapapicture kay candidate BBM. Umiikot siya noon, talagang dinudumog siya ng taong bayan nung kandidato pa siya. Kasi hindi pa natin alam na nabudol tayo. Kaya ako, gustong-gusto kong makipaglitrato sa kanya. That was my dream before. Kasi we consider ourselves Marcos loyalist. Nung na-promote akong general, nagpunta kami sa Malacanang at nag-outtaking, kaming mag-asawa, malaking utang na loob namin kay Marcos Sr. dahil nakatapos kami ng kolehiyo. Nag-aral kami sa Don Mariano Marcos Memorial State College. Libre ang aming tuition. Scholar kami ng bayan. Kaya sabi ko sa akong wife, hanapin natin. Kasi sa Malacanang may mga portrait ng mga nagdaang presidente. Dali, hanapin natin si President Marcos Sr. Nung nahanap namin, yan, nagpalitrato kami, tumayo kami, para kung makita niyo itong picture na ito, yan na yung litrato ni Marcos Sr. Background namin, may picture kami yan. And we are so very happy na nakapalitrato sa portrait ng aming idolong Marcos Sr. So, ganyan din ang gusto ko, makapalitrato kay BBM noon. Nung nanalo siyang presidente, nung okay pa siya, ganon din. Right now, itong nangyayari, never. Kahit hindi ko na siya makita personal, wala na talaga kung kaamor-amor sa kanya. Kaya itong mga taong ito, I can relate to them na parang parehas kami. Ayoko nang makita. Ganyan. Yung pulis. Diba? Yung pulis, pagkakataon na nila na makipag-picture sa presidente. Kung ako yon, lalapitan ko yon. Sasaluduhan ko kung ako yung pulis. Kaya lang wala. Ito, observation ko lang yung pulis, 2 lumayo. Malala ko nung nasa active service pa ko, bago akong promote na general, nasa ako sa Camp Aguinaldo. Nagbibiyahe kami within Metro Manila. Ihing-ihi ako. Sabi ko sa akin driver na maghanap ka ng gasolinan, mag-ihi ako. Sabi ng driver, sir, may alam ako, malapit na. Police station. Diyan na lang kayo mag-ihi. Sabi ko, yes.
Parada kami sa police station, bumaba yung driver ko, kinausap niya yung mga pulis, tuwan-tuwa naman ang mga pulis. Kasi, one-star general, iihi doon sa nilinisan muna nila yung CR nila. Then, bumaba ko, ihi, nakagaan ng pakiramdam. Sabi ko, salamat ha. Kaya lang, mga pulis, sabi ko, sir, pwede ba makapagpalitrato sa inyo? Oh, sabi ko, yes, why not? Yan. Individual, I think mga 3-4 na pulis na abutan ko sa situation. No? Individual, kanya-kanyang labas ng camera. Kasi, bibihira sir, makakita kami ng, Cellphone. Cellphone, no? Bibihira sir, makakita kami ng one-star general. Nila, kanya-kanya, then, individual group. Tuwan-tuwa sila, then, magpunta ako sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ako yung commander ng AFP Reserve Command. Sa mga reservists, pinupuntahan ko. Ganon, ang mga civilians man o mga reservists na pinupuntan ko, gustong-gustong makipagpalitrato sa isang one-star general. Ang tagal! Kailang pinagbibigyan ko, nakalinya sila eh. That was one of my glorious moments in my military career. Yung gustong makipaglitrato sa isang one-star general. So ako, one-star general lang. Ang daming gustong makipaglitrato. How about itong presidente? Ayaw man lang lapitan, ayaw man lang kamayan. Ano bang pakiramdam ng presidenteng ito? Malala ko si Tatay Digong, nung hindi pa siya nakidnap, somewhere in Metro Manila. Nagkakagulo. Video ito, napanood ko, nagkakagulo mga pulis. Kanya-kanyang lapit. Group picture, selfie, individual. Sir, nagkakagulo. Si Tatay Digong naman, very sport. Sige, ganun siya. Pagbigyan niya. Kasi mahal ni Tatay Digong ang mga men and women in uniform. Siya lang yung presidente na dinobli niya ang sahod ng mga men and women in uniform. Kaya maraming nagmamahal kay Tatay Digong na katulad namin, retired man or active. Ang presidente, I don't know, how does he feel sa mga sitwasyong ganito? Parang wala na, baliwala na sa kanya. Manhid na ba? Kabaliktaran, si BP Sara ngayon, punta sa kahit saang lugar, dinodumog siya ng mga tao. Ang presidente, kawawa. Nakakaawa ang Pangulong Marcos Jr. Title. Hindi, ito, pahayag ng Pangulo hindi talaga ako makatulog. Paano tayo nagkaganito? Anong dahilan? Pangulong Marcos hindi na makatulog dahil sa umano'y nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya makatulog ng mahimbing. Parang gano'n. Hindi siya makatulog-tulog. Kapag naiisip niya kung paano susolusyonan ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Kakaawa naman. Kung ako, Mr. President, alam mo naman, kung sino yung gumawa niyan, edi kastiguhin mo. Ipakita mo yung tapang. Sabi ni Auntie Claire, matapang ka daw eh. Ganyan kasi ang nangyayari. Pag sobrang mabait ang leader, naranasan ko yan. Sandali, basahin ko muna lahat. Ayon sa kanya, pinabayaan umano ang mga proyekto katulad ng mga flood control projects na naging dahilan ng lantarang korupsyon sa pamahalaan. Paano tayo nagkaganito? Dahil pinabayaan, and what we can do is to find out how this happened. So, how this happened? Napakasimple. Greediness and weak leadership. That is how happened. Maybe lang sa aking pananaw, hindi kasama ang Pangulo, but because of his weak leadership, kinayang-kaya siya ng mga malalapit sa kanya, at yun, ninakaw ang pondo. How this happened? Who the people are that are involved?
Nagsabi ka na nga, kilala na natin, di ba may video ang Pangulo. Kilala na natin sila. Yeah, sinabi niya. Tapos tatanungin ulit na, who? The people that are involved. Make them answerable for their wrongdoing and fix this structure. Unsolicited advice. Kung ako ang presidente, baguhin ko ang aking leadership style, dapat yung mabangis sa mga ito ang natutunan ko sa buhay. Disparate situations needs extraordinary or disparate solution din. Extraordinary corruption na ito, kung imbestiga lang, walang mangyari. Kasi wais yung mga nagnakaw. Mahirap mong makunan ng ebidensya. Dapat mag-isip ka ng weird, yung out of the box solution para mapanagot o ano. Kung yung normal lang na way of things, wala. Ang parusahan dito, sa opinion ko lang, tingin ko, ang makasuhan, makulong, itong nasa baba, mga contractors at saka DPWH officials. Madali yan. But ang mga mastermind, alam naman natin kung sinong mga mastermind. Mga politiko. Naniniwala ako sa mga expose ni na Mayor Magalong at Senator Ping Lacson na mga lawmakers ang may pakanan nito. Kasi walang magagawa yung mga DPWH kung walang kakutsabahan doon sa pinanggagalingan ng pundo. Ganun lang yun kasimple. And this has been happening long before. Yung corruption na yan sa DPWH, kaya lang, naging garapalan lang ngayon. May napanood akong mga Facebook reel ngayon, si late Senator Miriam Defensor Santiago, galit na galit. Nagkaroon ata ng Senate hearing noon tungkol sa corruption sa DPWH. Kaya meron na yan. One of the most corrupt agencies sa gobyerno natin ang DPWH. DPWH, Customs, BIR, yun yung mga Kaya lang, hindi masyadong garapal ang corruption noon. Kaya nga, naniniwala ako doon sa pahayag o revelation ng Diskaya couple. Pati si Senator Lacson, sabi niya, medyo credible yung sinabi nila, yung last na pagsalita nila sa Blue Ribbon Committee hearing, na panahon ng Aquino administration, meron ng kickbacks sa mga DPWH projects, kailang 10% lang. Duterte administration, tumaas ng konti, naging 12 to 15%. Pagdating nitong Marcos administration, garapalan na, naging 25 to 30%. Sa lawmakers lang yan. Hindi pa kasama for the boys, mga lawmakers lang yung 25 to 30%. So, paano gagawin? Pag hindi magbago ang leadership style ng Pangulo, wala yan. Siguro, maglaylo lang ngayon. Maglaylo. O kaya mag-divert ng example. Wag na tayong kakana sa flood control dahil binabantayan. Ayuda na naman yan. Kaya, yung mga ni-realign na pundo, flood control, flood control projects, DPWS, inalis. Hindi na pinunduhan ang mga flood control projects. Kaya lang, dinivert naman, dinala sa DSWD, social programs, ayuda. Delikado pa rin. Yung ayuda na yan. Kaya dapat, kung seryoso ang Pangulo, ang advice sa kanya ng isang netizen, napanood ko, be presidentiable. Yung talagang kilos presidente, hindi kilos,
Anong gagawin natin? Bakit tayo nagkaganito? Mayroon bang presidenteng ganyan na nagtatanong ka bakit ganito? So, sana magbago pa. Kasi mayroon pang magagawa ang Pangulo. Yung remaining 3 years niya, marami pa siyang magagawa kung gusto niya.